So, i-imagine mo to. Nakatitig ka sa isang bookshelf na puno ng mga paborito mong leadership books at self-help books. Yung mga tipong puro highlights pa, di ba? Oo. Lahat yan nabasa mo na puno ng sticky notes sa bawat kabanata, tapos kabisado mo pa yung pinakamagagandang coach ng mga sikat na CEOs. Baka nga nakikinig ka pa sa lahat ng top-tier lectures at seminars araw-araw. Araw-araw talaga. Pero, eto yung catch. Nung inatasan kang mamuno sa isang maliit na meeting para sa isang simpleng project sa opisina, biglang nanlamig yung mga kamay mo. Atras agad. Oo, atras agad. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, teka, hindi pa yata ako handa. Parang kailangan ko pa atang magbasa ng isa pang libro. Isang napaka-pamilyar na eksena yan para sa marami sa atin. Kasi nabatrap tayo sa paniniwala na yung walang katapusang pagkalap ng impormasyon, katumbas na siya ng totoong pag-usap. Na may nangyayari talaga, di ba? Tama. Pero ang totoo, parang tayong tumatakbo sa isang treadmill. Pinagpapawisan tayo, pagod na pagod tayo sa pag-aaral, feeling natin ang dami na nating nagawa, pero wala naman talaga tayong inuusad. Nananatili lang tayo sa isang lugar. At yan mismo ang gigibahin natin sa malalimang talakayan natin ngayon. Hihimayin natin yung mga konsepto mula sa tekstong Sent and Tested Effective by John Chapman. Napakayamang source material niyan. Pinagsasama niya yung mga sinaunang biblical leadership models tsaka yung modern na organizational psychology. Sobrang ganda nga Kaya ang misyon ng deep dive natin ngayon, tutulungan ka naming tumawid mula sa pagiging isang taong consumer lang ng informasyon patungo sa pagiging isang epektibong leader na kayang mag-multiply o magparami ng kaalaman sa iba. Kasi yung pinakasentro ng tekstong ito, yung malaking puwang o gap sa pagitan ng tinatawag na calling o panawagan at yung competence o kakayahan. Right. Yung gap sa gitna? Oo, ito yung masakit pero kinakailangang transition mula sa pagiging komportable sa anino, yung tinatawag sa teksto na shadow face, patungo sa pagiging isang pastol o shepherd. Okay, himayin natin ito. Kasi bago natin malaman kung paano humakbang pasulong, kailangan muna nating intindihin yung anatomy ng pagkakakulong na ito. 'Di ba? Totoo yan. Kailangan nating tingnan bakit napakaraming tao ang tahimik na nananatili sa anino ng mga mentors nila. Oo. O kaya, sa anino ng mga libro nila ng napakahabang panahon. Naghihintay ng perpektong pagkakataon na hindi naman talaga darating kung hindi ka gagawa ng unang hakbang. Bakit nga ba napakasarap at halos nakakaadik manatili sa shadow phase na ito? Kasi yung shadow phase, ito yung yugto kung saan malapit ka sa action pero wala kang bitbit na responsibilidad. Safe, kumbaga. Exactly, safe. Makikita natin sa source na sa kasalukuyang panahon, napakadaling ma-access ng impormasyon. Isang pindot lang, may sandamakmak na podcasts at lectures ka na. Libo-libong libro na agad yung mababasa mo. Oo. Ang problema rito, nagkakaroon tayo ng ilusyon ng maturity. Napagkakamalan natin na yung pag-ipon ng kaalaman, yun na yung tunay na paglago. So feeling natin nag-grow tayo, pero nag-iipon lang pala. Tama. Ang nangyayari kasi, nakakakuha yung utak natin ng dopamine hit tuwing may natututunan tayong bagong fact o concept. Pakiramdam natin, nag-level up tayo. Grabe, totoo yan. Kaya pala kahit anong dami ng notes ko, wala pa rin nangyayari. Malinaw na ipinapakita ng teksto na ang impormasyon kung walang transformasyon at personal na aksyon, nauuwi lang sa paralisasyon. Parang ano yan sitwasyon ng isang taong binge watcher ng mga cooking shows. Memorado niya yung pagkakaiba ng julienne at brunoise, Kabisado yung mga techniques ni Gordon Ramsay. 'di ba? Pero ni minsan, hindi siya nagbukas ng kalan o humawak ng mainit na kawali. Ang tingin niya sa sarili niya, chef na siya. Magandang analogy yan. Laging hanggang tingin lang. Kaya ang malaking tanong para sa atin, ano yung mekanismo para mabasag natin itong ilusyon na ito? Para hindi na lang tayo maging informed spectator. Paano tayo magiging activated participant? Ipinapakita ng teksto na ang solusyon,
Nakaugat sa modelo ni Jesus, yung konsepto ng incarnation o pagkakatawang tao ng katotohanan. Ibig sabihin, yung ideya kailangan maging action. Oo, dapat maging aksyon. Kung titingnan natin yung kwento ng mga Israelita sa disyerto, sila yung perpektong halimbawa ng informed spectators. Nakita nila yung lahat ng pruweba eh. Hati ang dagat, may bumabagsak na pagkain mula sa langit. Araw-araw silang may front row seat sa mga himala, di ba? Pero nung oras na para pumasok at labanan yung mga kalaban sa Promised Land, umatras sila dahil sa takot. So yung impormasyon na nakikita nila hindi naging tapang. Exactly. Hindi naging tapang. Kaya kung mapapansin natin yung pattern ni Jesus, hindi siya nagtayo ng eskwelahan para lang gumawa ng mga pasibong eskular na magaling mag-memorize. Right, hindi lang puro lecture. Ang pattern niya ay laging humahantong sa pagpapadala. Sa commissioning, ang goal ng pag-aaral ay hindi ang pumasa sa exam, kundi ang makadala sa field. Pero sandali, naiintindihan ko yung kailangan nating umaksyon. Malinaw yan eh. Pero alam naman nating lahat yan, di ba? Alam natin sa isip, oo. Alam ko na dapat ako mag-volunteer na i-lead yung project sa opisina. Ang problema, sa tuwing susubukan kong itaas yung kamay ko, may matinding takot na pumipigil sa akin. Yung parang may bumabatak sa'yo pabalik. Oo. Kung hindi dahil sa kakulangan ng impormasyon, saan nanggagaling ang takot na ito? Kung bubusihin natin yung notes mula sa Sent and Tested, nakabaon daw ang takot na yan sa maling pinaghuhugutan ng ating pagkakakilanlan o identity. Identity? Paanong identity? Kasi ang order ng mga bagay sa kaharian ng Diyos ay identity before assignment. Pagkakakilanlan bago ang tungkulin. Okay. Karamihan sa atin, naba-burnout o nauubos hindi dahil sa dami ng trabaho. Nauubos tayo dahil naglilingkod tayo para makuha ng approval. Isa itong performance-driven na mentalidad. So ginagamit natin yung trabaho o yung pamumuno para patunayan sa mundo na may halaga tayo. Tama. Kapag doon ka humuhugot ng identity, bawat pagkakamali mo ay katumbas ng pagkabawas ng halaga mo bilang tao. Kaya ka takot magsimula. Dito, nagiging sobrang interesante ang lahat. Kasi kung iisipin mo, salungat yan sa itinuturo ng mundo sa atin eh. Baligtad talaga. Sa corporate world, sa eskwelahan o kahit sa social media, ang rule of the game ay assignment before identity. Kailangan mo munang patunayan yung sarili mo, di ba? Kailangan mong ma-hit yung mga sales quota. Oo. Kailangan mong magpakitang gilas sa trial period bago ka bigyan ng posisyon o kaya respeto o permanent ni kontrata. Hindi ba parang napaka-counterintuitive na sabihin sa isang tao na huwag mag-focus sa performance kung doon naman umiikot yung sistema ng mundo natin? Yan mismo yung tensyon na ipinapaliwanag ng teksto. Kung iko-connecta natin ito sa araw-araw na realidad natin, i-imagine mo itong sitwasyon. Sige. Isipin mong pumasok ka sa isang bagong trabaho. Sa unang araw mo, sinabi agad sa'yo ng CEO, kinuha kita dahil naniniwala ako sa'yo. Secured na ang posisyon mo, hindi kita tatanggalin kahit anong mangyari. Wow, sana all, di ba? Diba? Tapos sasabihin pa niya, lubos ang tiwala ko sa kakayahan mo. Ngayon, gusto kong makita kung anong maganda at malikhaing bagay ang kaya mong buuin. Grabe yung pagkakaiba nun kumpara sa isang empleyadong nasa 3-month probationary status na bawat kibot, minamanmanan. Paano magbabago yung kilos mo sa ganyang setup? Siyempre, kung alam kong hindi ako matatanggal, mas magiging malakas yung loob ko mag-suggest ng mga out-of-the-box na ideya. Hindi ako matatakot magkamali kasi alam kong ligtas ako. At yan ang mekanismo sa likod ng halimbawa sa binyag ni Jesus. Ang gaan ng pakiramdam, sana nun, nawala yung bigat ng pagpapatunay sa sarili. Wait, yung sa binyag ni Jesus? Kasi bago pa man siya gumawa ng anumang himala, bago siya magsimula ng kanyang public ministry at dumaan sa matinding pagsubok sa disyerto, narinig na niya yung boses ng Ama. Yung nagsabing, ito ang minamahal kong anak. Exactly. Secured na yung identity niya bilang anak bago pa niya ginawa yung assignment bilang tagapagligtas. Ang totoong otoridad bilang isang leader, hindi nanggagaling sa insecurity o sa uhaw na mapansin at purihin. Nanggagaling ito sa matibay na inner life.
Tama. Binanggit sa teksto yung halimbawa ni Daniel na palihim na nagdarasal bago pa man dumating yung matinding krisis sa pamahalaan nila. Yung hidden obedience na tinatawag. Oo, yung pasikratong paghubog ng pagkatao sa likod ng mga nakasarang pinto. Iyon ang nagbibigay ng bigat, integridad at lalim. Kasi kapag buo ka na sa loob kahit walang pumapalakpak, hindi ka madaling mayanig ng kritisismo kapag nandun ka na sa entablado. Buo ka na hindi ka na naghihintay ng validation mula sa iba. Ang ganda nun. Parang nire-rewire natin yung utak natin para maglingkod mula sa posisyon ng pagiging buo, hindi para mabuo. Sakto? From a place of wholeness, hindi for wholeness. Pero kahit nasabihin natin naiintindihan ko na yan, at alam kong hindi nakasalalay ang halaga ko sa performance ko, paano yung practical na aspekto ng competence? Anong ibig mong sabihin? Kadalasan kasi ang sinasabi natin sa sarili natin, sige, gagawin ko yan, maglilid ako ng team, susunod ako, pero kapag handa na ako, parang ang hirap kasing sumabak sa gera nang walang dalang armas eh. Tinatawag ng teksto natin yan na myth of readiness o ang mito ng pagiging handa. Mito. So kasinungalingan siya. Oo, kasi ito yung mentalidad na ang pagiging handa daw ay kawalan ng anumang kahinaan o yung pagiging eksperto na sa lahat ng aspeto bago mag-umpisa. Yung tipong perfect na perfect bago sumabak. Tama? Pero kung babalikan natin yung mga archetypes sa Biblia bilang case studies ng leadership, halos wala sa kanila ang maituturing na handa pagdating sa standards ng tao. Wala talaga. Sino-sino ba to? Tingnan mo si Moses. May matinding identity insecurity tsaka hirap magsalita sa publiko. Si Gideon nandoon nagtatago sa takot noon tawagin siya para mag-lead ng army. Oo nga no, nagtatago pa siya sa threshing floor. Si Jeremiah naman, ang depensa niya ay napakabata at inexperienced pa niya. Si Paul, dumaan sa pagiging marahas at maraming blind spots. So kung hinintay pala nila yung moment na 100% ready sila, walang nangyari sa kasaysayan. Wala talaga, hindi gagalaw yung misyon. Alam mo, hindi ko maiwasang ikumpara ito sa pag-aaral magbisikleta. Imposibleng matuto kang magbike sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng aklat tungkol sa physics ng balanse. O sa gravity at aerodynamics, di ba? Kahit i-memorize mo pa yung buong manual ng bisikleta, kapag sumakay ka, sesemplang ka pa rin. Masakit pa rin yung unang tumba. Oo eh. Kailangan mo talagang pumidal, maranasan yung paggewang, at hayaan yung katawan mong mag-adjust at matutong ng muscle memory sa mismong paggawa nito. Napakagandang analogy niyan. Pero paano natin ito i-apply sa mindset natin na yun? Bakit ba mas pinipili nating manatili sa reading stage kesa sa riding stage? Dahil mali yung formula na nakatanim sa utak natin, itinuro sa atin ng mundo na ang sequence daw dapat ay ganito. Competence muna. Meaning, kailangan magaling ka na agad. Oo. Tapos, yung competence na yun magre-resulta sa... Confidence. At kapag confident ka na, saka ka palang tatanggap ng leadership role. Competence, confidence, leadership. Yan yung sa mundo. Pero binabasag ito ng Sent and Tested dahil ang formula pala sa kingdom logic ay baligtad. Nagsisimula ito sa obedience. Obedience, meaning pagsunod kahit hindi handa. Tama. Ang sadyang pagsunod at pag-aksyon kahit hindi pa handa. Kasi ang pag-aksyon na ito ang magbibigay sa iyo ng experience o karanasan. Okay. Tapos yung karanasan, yun ang huhubog sa yung competence. At yung competence na na-develop mo sa mismong field, yun ang magbibigay ng tunay at matibay na confidence. So ang kumpiyansa pala ay hindi prerequisite, kundi isang byproduct. Eksakto. Obedience, tapos experience, tapos competence, at saka palang confidence. Ang mismong pagkilos at pagsunod pala yung laboratorio kung saan nabubuo ang kakayahan mo. Yan yung sikreto. Kaya yung mga tinatawag nating testing seasons o mahihirap na pagsubok habang nagsisimula tayo, hindi pala yun parusa dahil pumalpak tayo. Construction site pala yon kung saan hinuhubog ang ating humility and endurance. Tumpak. Ang mismong pag-aksyon sa gitna ng kakulangan ang tumatanggal sa ego natin. Kasi wala kang ipagmamayabang eh. Oo, dahil kapag pumapasok ka sa isang bagay na alam mong hindi ka pa fully equipped, napipilitan kang makinig, mag-a-adjust ka, at aasa ka sa proseso at sa mga taong nasa paligid mo, imbes na magmagaling. Pero aminin ko, nakakatakot pa rin eh.
Dahil ang pagsisimula ng hindi handa, may isang nakakatakot na kasiguraduhan. Siguradong magkakamali at magkakamali ka. Guaranteed yan. Failure is inevitable. Kapag nag-lead ka bago ka naging eksperto, tiyak na may masisira kang project o may masasaktan kang tao nang hindi sinasadya. Paano natin ihahandle yung pagkabigo? Dito nire-redefine ng sources natin kung ano ang ibig sabihin ng failure. Kasi sa karaniwang kultura natin, ang failure ay isang verdict eh. Katapusan na. Oo, kapag nagkamali ka, ibig sabihin, hindi ka para dyan. Tapos na yung kwento mo. Pero sa framework natin, ang failure ay tinitingnan bilang feedback at pormasyon. Feedback. Paano natin makikita yon as feedback? Tingnan natin yung kwento ni Peter. Nagtatawad siya kay Jesus ng 3 beses sa pinaka-critical na sandali. Isang napakabigat at pampublikong kapalpakan talaga yon. Di ba? Pero hindi ginamit yung failure na yun para i-disqualify siya. Sa halip, sa tabing dagat, ginamit ang pagkakamali niya para gibain yung kanyang pride. Ni-restore siya doon eh. Ni-restore siya at binigyan pa ng mas malaking misyon, feed my sheep. Ang pagkakamali niya ang naging mismong tool para hubugin yung empathy at pagpapakumbaba na kakailanganin niya bilang pinuno ng unang simbahan. Oh, grabe yun. Pero paano naman yung physical and emotional toll nito? Lalo na sa mga high achievers na nakikinig sa atin ngayon. Lahat tayo ayaw mapag-iwanan eh. Ayaw nating bumagal. Oo. Kadalasan, kahit pagod na tayo at puro failure na yung nakukuha nating feedback, patuloy pa rin tayong bumabangga kasi takot tayong huminto. Paano natin sasagutin yung sobrang pagod na magreresulta sa burnout? Magandang tingnan natin yung mekanismo ng burnout ayon sa mga notes natin. Madalas kasi, iniisip natin na ang burnout ay simpleng resulta lang ng sobrang pagtatrabaho. O kaya kakulangan sa tulog, di ba? Oo, pero hindi. Ang burnout ay madalas na manifestasyon ng kawalan ng boundaries at ng pagtatayo natin sa tinatawag na idol of being indispensable. Idol of being indispensable. Ano yon? Ito yung delusion na ginagamit ng mga high achievers na kapag huminto sila, babagsak ang kumpanya, babagsak ang pamilya o masisira ang organisasyon. Ouch! Natamaan yata ako doon. Marami talaga tayong tinatamaan dyan. Ginagamit kasi nila yung trabaho para i-self-medicate ang insecurity nila. Ang sarap kasing isipin na hindi nila kaya nang wala ako, di ba? Nakaka-addict yung feeling na ikaw palagi yung solusyon sa problema ng lahat. At diyan papasok yung halaga ng tunay na sabat o sadyang pagpapahinga. Kasi ang pagpapahinga hindi lang siya pag-recharge ng energy para mas marami kang matrabaho kinabukasan. So ano yung tunay na purpose niya? Ang pagpapahinga ay isang radical na pag-amin na hindi ikaw ang Diyos na nagpapagana sa universo. Na kahit matulog ka ng buong araw, iikot pa rin ang mundo at patuloy pa rin matutupad ang mga plano ng nasa itaas para sa'yo. Minsan kasi parang feeling natin pasa natin ang daigdig eh. Paano natin malalaman kung ang pag-atras o pagpapahinga ba natin ay isang tamang hakbang para maghilom kumpara sa pag-atras dahil nagiging cynical or bitter na tayo at gusto na lang sumuko? Para malaman mo yung pagkakaiba, ang tamang paghilom o papag-atras ay nangangailangan ng katapatan. Pangangalanan mo yung sakit. Paanong pangangalanan? Sasabihin mo, napagod ako dahil sinubukan kong i-micromanage ang lahat nang hindi mo hinahayaang iyon ang maging identity mo. Ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo pero hindi yun ang bubuo sa'yo. Tama. Ang cynicism naman, humihinto ka dahil naniwala ka na sa kasinungalingan na wala ng pag-asa yung sitwasyon at walang kwenta yung mga tao sa paligid mo. Napakalinaw ng distinction na yan. Okay, subukan nating i-zoom out ang usapan natin ngayon. Sige, tingnan natin yung big picture. Kung naintindihan na natin na ang halaga natin ay wala sa performance, kung nabasag na natin yung mito ng pagiging 100% ready, at kung natutunan na nating yakapin ang failure bilang feedback at ang pahinga bilang pagpapakumbaba, ano na ang susunod? Ngayon, ready na tayong umaksyon? Oo. Kapag nasa field na tayo at ginagawa na natin ang trabaho bilang isang leader, ano ang mismong end goal ng lahat ng ito? Ang end goal ay ang paglipat mula sa simpleng addition patungo sa multiplication. Addition to multiplication? Oo, kasi sa makamundong pananaw ng pamumuno, ang sukat ng tagumpay ay addition eh.
Ilan ang followers mo? Ilang tao ang nanonood sa'yo? Ilang ang nasa ilalim ng departamento mo. Tama, puro padami lang ng numbers. Pero ang tunay na tagumpay sa modelong pinag-aaralan natin ay kung ilan ang mga leader na kaya mong hubugin, na kayang humubog din ng iba. So, hindi ka lang basta humahatak ng tao, gumagawa ka ng panibagong mga hahatak din. Exactly. Dito, ipinapakilala sa teksto yung 3M framework para sa ating mga goals. Dapat daw, ang bawat layunin natin bilang leader ay meaningful, measurable, at multiplying. Mag-breakdown natin ito ng mas practical para ma-visualize natin sa araw-araw nating buhay. Ano yung ibig sabihin kapag ang isang goal ay multiplying sa loob halimbawa ng isang opisina? Sige, kunwari, ikaw yung manager ng isang sales team. Kung ang goal mo ay meaningful at measurable lang, sasabihin mo, gusto kong makakodes ang team natin ng 50 deals ngayong buwan. Maganda yan, malinaw, tsaka may numero eh. Oh, malinaw. Pero hindi yan multiplying kung ikaw lang palagi ang kumakausap sa mga malalaking kliyente dahil walang tiwala sa team mo. Kasi asa lang sila sa'yo forever. Tama. Ang multiplying na goal ay, sa loob ng 6 na buwan, tuturuan ko ang 3 junior staff kung paano mag-close ng deals para sila na ang magtuturo sa mga susunod na bagong empleyado. Naglilipat ka ng kakayahan at binibigyan mo sila ng power para ituro din sa iba. Nagmumultiply ka ng sarili mo at magagawa mo ito sa pamamagitan ng 4 na simpleng hakbang ng discipleship model na nasa teksto. 4 na hakbang? Ano-ano to? Una, I do, you watch. Ikaw yung gagawa, panoorin ka. Nila. Okay, observation stage. Pangalawa, we do together. Gagawin ninyo ng magkasama, nakaalalay ka sa kanila. Parang may hawak ka pa sa bisikleta habang pumipidal sila. Oo, sakto. Pangatlo, you do, I support. Sila na yung gagawa, pero nasa likod ka lang bilang safety net kung sakaling magkamali. Binitawan na yung bisikleta pero nakabantay pa rin sa likod. At ang pinaka-critical ang pang-4, you do, someone else watches. Sila na yung gumagawa at may panibagong taong nanonood sa kanila. Nakikita ko yung ganda nitong proseso. Unti-unti nitong tinatanggal yung dependency nila sa'yo bilang leader. Ang ganda, di ba? Wala ng idol of being indispensable. At napaka-applicable nitong sa lahat. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking titulo, maging CEO o magsalita sa harap ng libu-libong tao. Kahit sino pwede itong gawin. Pwede mong gawin yung 4-step framework na ito sa pamilya mo kapag tinuturuan mong mag-budget yung kapatid mo o sa junior mo sa trabaho. Nagiging multiplier ka kahit sa isang tao lang. At dyan natin makikita yung teolohiya ng maliliit na simula na madalas makaligtaan natin Paanong maliliit na simula? Kasi laging gusto ng tao ng malaking platform agad, gusto agad sa stage. Pero ayon sa Kingdom Logic, ang mga pinakamalalaking efekto ay nagsisimula na parang maliliit na buto, tahimik, hindi napapansin. Minsan, sa loob lang ng isang coffee shop, kausap ang isang kaibigan o katrabaho. Oo, sa mga one-on-one na usapan or small groups, doon nangyayari ang tunay na transformasyon. Dahil doon pwedeng magkaroon ng malalim na relasyon at totoong accountability na hindi mo makukuha sa pagharap sa malaking madla. Grabe ang nilakbay natin sa deep dive na ito. Mula sa pag-unawa kung paano tayo napaparalisa ng shadow face dahil sa ilusyon ng maturity sa kakanood at kakabasa natin ng mga bagay-bagay. Hanggang sa pag-address ng takot natin, di ba? Oo, nalaman natin na para ma-overcome ang takot, kailangan nating ibaba ang ating identity sa pagiging isang minamahal na anak, imbes na isa lang makina na laging kailangan mag-perform para ma-approve. At pinulbos din natin yung mito na kailangan munang maging 100% handa bago mag-umpisa. Dahil ang pagsunod pala ang mismong maghuhubog ng ating kakayahan. Natutunan nating yakapin ang failure bilang kinakailangang feedback at ang pagpapahinga bilang sandata laban sa burnout. At sa dulo, nakita natin yung totoong goal ng liderato. Na ang patutunguhan pala ng lahat ng ito ay para i-multiply o ipasa ang sarili natin sa iba sa pamamagitan ng maliit, tahimik, pero pangmatagalang pamumuno. Isang napakagandang paglalakbay mula sa teksto. Bago tayo tuluyang maghiwalay,
May gusto akong iwang isang mapanghamong kaisipan sa'yo na hango sa Parable of the Talents na nabanggit sa isa sa ating mga sources. Pamilyar na kwento yan. Oo. Sa kwentong iyon, yung isang tauhan na binigyan ng talento, sa sobrang takot niyang magkamali at madisappoint ang kanyang master, iningatan niya ito ng sobra. Ibinabaon niya sa lupa para hindi mawala. Ang iniisip siguro niya, maswerte pa rin ang master niya dahil na-preserve niya ang ibinigay sa kanya. Pero ang naging verdict sa kanya ay hindi siya tapat. Ang tawag pa nga sa kanya ay tamad at duwag eh. Kaya kung ang anumang kaalaman o potensyal na hindi ginagamit para sa tamang layunin ay tuluyang nawawala, tatanungin kita, anong kaalaman, anong skill o anong posisyon ang tahimik mong ibinabaon sa lupa ngayon dahil lang sa niloloko mo ang sarili mo na kailangan mo pang maging 100% handa? Isang napakabigat na tanong. Baka hinihintay mong mawala yung kaba mo bago ka magsalita. Baka hinihintay mong maging eksperto ka bago ka magturo ng iba. Pero ito ang totoo. Ang hinihintay ng mundo ay hindi ang perpektong version mo. Hinding-hindi talaga. Ang hinihintay ng mundo ay ang hakbang mo ngayon. Bit-bit ang lahat ng kahinaan at pangamba mo, pero handang maging kasangkapan para sa iba. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang talakayang ito. Hanggang sa muli nating pag-usad at pag-aaral.